Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Naik pa din. Sa tapat, no? Itong kanto, papunta doon sa may South Sabana na pabahay ng gobyerno na tatlong palapag na ginagawa dito sa Naik, Cavite. Dahil may nag-request sa atin kung pwedeng mapasyalan natin yung pabahay na yun para kaganoon magkaroon sila ng idea kung gaano kaganda, ano yung itsura ng lugar. And then, maganda ba yung mga tatlong palapag na pabahay na pinaggagawa ng gobyerno? Okay, so ito yung kanto. Dito tayo sa kanto na. Yan yung kanto. Yung daan, papunta dyan sa pabahay. Usually, yan na yan eh. Yan na yan yung pabahay. So, yung kanto na to, yung pinaka-marker talaga dito yung Flying Binaik. No? So, pagka galing ka doon, mukhang ganito na sa kabila. Dito sa kanan, pagka galing ka sa kanan, galing Manila yon. Pagka nakaharap ka dun sa sa kanto na to pagka dire-diretso ka, papunta dito, papunta na yung Ternate, Maragondon. Tapos dyan sa may Flying B, meron dyang elementary school. Walking distance lang yan. No, galing dito. Okay, so pagka galing nyo ng PTEX papunta dito, ang sasakyan nyo lang sa Gate 6 sa PTEX, yung mga biyaheng Ternate, Maragondon. Wag lang Naik lang. Kasi kung Naik lang, doon lang kayo sa bayan nyo, malayo pa yun. So kung sasakyan nyo mga biyaheng Maragondon, Ternate, 100% madadaanan nyo na itong kanto na to. And then yung Flying B, tapos yung school, na elementary school na malapit dito sa pabahay na to. Okay? Lilipat natin yung camera natin at punta na tayo dun sa pabahay na ng gobyerno. So ito yung hello po. Shoutout kila kuya. So ito na yung kanto, ito na yung main road to Main road ito. Daanan talaga, tawid na tayo. So may private subdivision din dito. Medyo doon pa yung sa unahan. So ito kung nakikita nyo yung parang wheels na yan, ayan na mismo yung entrance ng tatlong palapag na ginagawa ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. So orasan natin kung ilang segundo, ilang minuto lang tayo maglalakad papunta dito sa pabahay na to. Usually itong bagod na to, ayan na yan. Ayan na to. Ito yung design nila Ikita nyo? Ayan yung design. Yung design pa lang, yung tsura pa lang, napakaganda na. First class yung dating ng pagkakadesign ng pabahay ng gobyerno na to. So under this itong pabahay na ginagawa dito sa may Naik, Cavite. At ito yung kalsada, no? Papasok dito. Pagkat dumire-diretso ka doon, may Peaceport doon, may mga beach na free. So ito yung lugar, yung harap. Usually mga residential din yan, ayan, mga residential yan, ng mga lehitimong mga taga-Naik. Tapos ito pa, bakanting lupa. At ito na yung entrance nitong South Sabana. Ayan, entrance pa lang, napakaganda na. Diba, yayamanin na talaga. Hindi ko akalain na pabahay pala ito ng gobyerno. Ilang beses na ako na dumaan dito, hindi ko talaga nakala na pabahay ng gobyerno itong ginagawa na to. Kasi makikita niyo yung entrance, kung gaano siya kaganda, kung gaano kapulido. Sino ba magsasabi na pabahay ito ng gobyerno, itong itinatayo dito sa may Naik, Cavite. Ayun yung pangalan niya, South Sabana. Ito yung entrance. Kaya pagka nadang kayo, bali, halos magdadalawang minuto lang papunta rito, nandito ka na sa entrance nitong pabahay na to. Okay? So lipat natin yung camera. Pala muna tayo sa guard pala. Okay, so ayan, nandito na tayo sa may main entrance nitong tatlong palapag na pabahay ng gobyerno na ginagawa dito sa Naik, Cavite. At siyempre, ayan yung kanyang pangalan, The South Sabana. Makikita ninyo yung main entrance kung gaano kalapad, kaaliwalas yung pagkakagawa nila
So ito siyempre yung entrance, din yung exit. Overwhelming yung pagkakagawa kaya masasabi nating maayos at maganda yung pagkakagawa nila dito dahil entrance pa lang, hindi mo mapagkakamalan na pabahay pala ito ng gobyerno. Okay, pasok tayo para makita natin ng malapitan yung mga building na ginagawa, kung gaano ba kalaki, ano ba yung mga materialis na ginamit nila, matibay ba talaga yung mga pabahay ng gobyerno, yung 3 palapag na pabahay ng gobyerno. At bago tayo pumasok sa loob, para makita natin na malapitan, panuorin muna natin yung walkthrough video na pinahiram sa atin mismo ng developer na Arbisenya, itong pabahay na ginagawa dito sa Maynai, Cavite. Okay, panoorin natin sama-sama tayong panoorin natin yung video na yon. Okay, so yun, napanood na natin yung walkthrough ng South Sabana. Makikita ninyo kung gaano kaganda, kalaki.
So bali yung lugar na to, yung pagtatayuan ng tatlong palapag na pabahay na to dito sa may Malainim Bagos na South Sabana ay 6 hectare. And then meron siyang 45 building. Tapos yung mga facilities niya naman ay merong proposed school, basketball court, tapos playground para dun sa mga bata. And then kung in terms na gusto naman ninyo mag-jogging, dito mismo na sa loob na to dahil bali 6 hectare ho siya, hindi nyo na kailangan lumabas at makikita nyo rin naman yung scenery na ng lugar. Napaka-presko at napaka-refreshing gawa ng maraming puno din sa kapaligiran nating makikita yun doon. No? At bali meron siyang nasa 2,000 plus unit. Ganun kadami. So sabihin na lang natin magkaroon na lang ng 4 na tao sa isang pamilya. So ilan libong person na po yun. At the same time, makikita nyo rin tong highway na napakalapad. Diba? Hindi pa nga tapos ho yan, pero makikita na natin kung gaano ka-elegante at kaganda. Makikita rin natin yung mga empleyado na mga gumagawa na dito, no? Inaayos yung pabahay na to ng gobyerno. Tuloy-tuloy yung kanilang paggagawa. At ayan, makikita natin yung mga unang ginagawang mga building. At the same time, makikita rin natin kung gaano kagaganda ng malapitan at ano ba yung mga materialis na ginamit po nila. Ako pa lang dito, person, nakikita ko naman na napaka-trusted at napaka-tibay naman ho yung mga ginagamit nila. Kasi kita nyo lang ho ito. Tingnan nyo yung bakal na yan, no? Kung gaano kataba at yung mga poste, kung gaano kalalim yung pagkakatayo, yung pundasyon, no? Nung mga poste na to. Diyos me. Parang 2 hinlalaki yung kapal ng mga bakal na ginagamit ho nila. At the same time, nilalagyan din nila ito, yung mga bakal na yan, no? Magaling. No? So ito na yung pinaka-entrance, yung doon tayo galing. Oh. Imagine nyo kung gaano ka-kumpleto. May school na dito sa loob. Hindi nyo na kailangan lumabas sa subdivision. At ang isa pa rin maganda dito, kung nakita ninyo dun sa walkthrough, yung video walkthrough natin, na meron ding lugar para dun sa may mga sasakyan, meron ding parking. At the same time, meron ding kung tawagin ko pathwalk in between ng mga buildings. So parang pagpasok ninyo, hindi nyo na kailangan umikot sa buong building. And then merong nang lulusutan para makatawid papunta dun sa kabilang side, papunta dito sa highway na to. At itong building na to, syempre, magkakaroon din siya ng PWD sticker, no, sa side. Kung nakita nyo sa walkthrough video natin na merong daanan para din sa mga PWD senior citizen. Kaya halos kumpleto na, talagang nandiyan na lahat. Kumbaga, wala na tayong hahanapin pa. O, ito na yung mga building. Makikita niyo yung ano niya ngayon, yung materialis na ginamit. Makikita niyo kung gaano rin kaganda. Tuloy-tuloy yung paggagawa. Silipin natin dito yung isang kwarto, isang unit nila para magkaroon tayo ng idea kung gaano kalaki yung kwarto na to. Okay, so ito yung isang unit na gawa na parang model house. So makikita natin na pagpasok natin, siyempre, ito yung pinakasala ng unit. So merong lababo doon na maliit at merong 2 kwarto. So ayan, merong master room. So bahala na kayo mag-decide. Tapos merong children's room kung saan nyo gusto.
At ayun, makikita rin natin yung window glass niya. Hindi lang mo yung pipitsugin na parang jealousy yung ginamit. Diba? At ayun, no, nakakisami na rin siya. At ganyang kalaki yung kwarto. At dito sa pangalawang kwarto, makikita nyo naman kung may dalawa kayong anak, ayan ay double deck, pero at the same time, kung wala kayong ganito, pwede kayong mag-improvise yung mga light material. So kahit tatlong tawag dito, pinaka-divider yan, maaari nyo. Kasi napakataas na nito, yung pao, kung medyo bababa nyo pagkakagawa niyan, sumari kayong makagawa ng tatlong higaan. Tapos, ang laki din nung kwarto niya. Halos nasa 2 meters yung lapad. And then yung haba naman nito, tingin ko mga 3.5 meters. Ganyang kalaki yung kwarto. At siyempre, kita nyo yung pinto pa lang ng CR, kung gaano na kaganda at kayayamanin yung dating. Diba? Ibang klase. Wow! Glass din. Parang fiberglass. Galing, ang ganda. At hindi na siya mabubulok kasi aluminum. Aluminum. Tapos ito na yung parang tawag dito, pinakalabahan. Pinakalabahan. Tapos may sa labas pa, yung may mga gumagawa. Kung ano man yung pupwede dyan. At ayun, meron CR na pagka-elegante na naka-tiles na din. At yung pinto niya rin, kita nyo, so salamin glass nga, tapos aluminum na yung frame niya. Halos lahat aluminum kaya pang lifetime na. Pang matagalan talaga. At yung CR, wala lang ilaw, kasi syempre, hindi pa naman tapos. Naka-tiles na halos 3/4 yung height ng tiles. Ayan, halos hanggang sa taas na. So syempre, may shower, CR, and then faucet. So ayos na ayos, ang ganda. Grabe. At saka, anong oras ngayon? 9:00 ng umaga, pero malamig dito sa sa lugar dito sa loob. Ayan merong gripo na banda rito, tapos meron siyang drainage. So parang labahan, depende kung saan nyo gusto. Diba? Tapos ito yung sala. Kayo na ba lang mag-arrange kung paano nyo i-arrange yung sala. At saka yung pinakamaganda din dito, ang taas ng kisame. No? Ilipat natin yung video. Ang taas ng kisame, imagine nyo yung height ko ay nasa 5'11", pero yung kisame niya, ganun kataas. Ay yung isang maganda rin dito sa pabahay na to. Tinan nyo, nasa 5'11" ako, tapos inangat ko na yung hindi ko pa siya abot. Parang mga 2 feet pa yung taas magmula dito sa dulo ng kamay ko papunta doon. Kaya ang taas ng ceiling, so tingin ko baka mga 8 feet to 9 feet yung height nito. From floor hanggang papunta doon sa ceiling. So parang maaliwalas talaga yung buong kwarto. Kasi nga gawa ng mataas ang ceiling, at malaki din yung kabuuan ng kwarto ng unit. Kaya masasabi kong napakaswerte yung mga magiging beneficiary sa pabahay na to. Meron ng parking, magkakaroon din ng parking para dun sa may mga sasakyan. At the same time, yun na nga, kumpleto na halos ng facilities dito sa loob, no? Alipapa, eskwelahan, basketball court, tawag dito, yung children's playground. Diba, saan ka pa? Saan ka makakakitang pabahay na ganito? Nandito na sa lahat. Parang 2-in-1 na. Kumbaga, lahatan na. At yung kwarto, masasabi ko naman talagang pagkaganda-ganda. No? Ang galing, Tapos, kita yung kisame, maliwalas yung kwarto. Ang ganda, ang galing. Maaliwalas. Maganda yung pagkakagawa. Tapos, ito na yung parang patwalk na dito sa loob ng mga unit. Ayan, And then, puntahan naman natin yung mga ginagawa pa kung anong itsura para magkaroon din tayo ng idea bago naging ganito na. Liwalas kasi ang taas ng parang hindi ka nasusupukit sa loob ng unit. Kasi nga yung ceiling mataas, the same time, maganda yung pagkaka-design, pagkaka-arrange ng unit. Dahil pagpasok mo, merong, para sa akin, malapad tong pinakasala din kahit papaano. Para sa 4 na person sa isang pamilya. Pagka masyado ng madami, nasa sa inyo po yun. Pero kumpara naman doon sa mga
mga bahay natin, yung mga light material, di ba? Eh, yayamanin ka na talaga. Oh, ang layo-layo naman. Kung ang bahay mo light material, kahit sabihin mo nasa syudad ka pa, kung light yung material mo na tagpi-tagpi, dikit-dikit, napakainit, dito masasabi ko na mabibilang na kayo dun sa mga rich sa pagdating pa lang ng unit na to. So parang isa na rin kayo sa talagang nakatira sa mga kondo kung tawagin. Okay, punta naman na tayo dun sa mga ginagawa pang kwarto para magka-idea tayo, makita rin natin yung mga ginawang kwarto. Tay, salamat to Salamat kay tatay. Kung ano ba yung proseso at din yung material na ginamit nila. Kasi nakakisami na So halos finished product na. Para makita naman natin kung gaano ka-trusted, kaganda at katibay yung pagkakagawa nila dito sa tatlong palapag na pabahay na gobyerno dito sa may Naik, Cavite. So ayan, open dito, ginagawa pa. Pero sa akin, halos ang lalaki na lang. Ito yung design, itong mga bakal na to, parang yung modern design na ngayon. Karamihan na sa mga ginagawang mga high-rise building, mga bakal na hindi nilalagay nila ng konkreto na katulad nito. Ay mga ganito, di ba? Okay, lipad na natin yung video natin para makita ninyo kasi nandito na tayo sa loob. Dito sa may bago magawa pa lang ng kwarto. So ito yung itsura niya kapag wala pang design. Ang laki Lapad talaga. Ang lapad. Kasi may kwarto na na dalawa pagpasok mo So itong side na to, inanuhan ng kwarto. At the same time, yung mga kwarto may mga bintana, kaya maliwanag din sa loob. Kumbaga may mga ilaw na o yung galing mismo sa araw, natatagos papunta doon sa kwarto kasi nga yung may mga bintana sila na katulad nun. Tapos kita nyo naman yung alos ganito na talaga yung sir, ano po ba tawag dito sa bakal na to, sir? Yung parang pinakabasa, yung ginagamit na may bakal na ganito. Oo, 'di ba? Pang-slab. Okay, pang-slab daw sabi ni Kuya. Pang-slab. So may ganyan na tapos saka bubusan ng semento, baka nilalagyan pa ata ng bakal din niya para mas matibay yung semento. So ganyan sa katibay ka bakal, kaganda. Kasi may ganyan na, kumbaga salo na Di katulad na semento na kagad na nakikita nyo, dito nakabakal na yan. Tapos saka nilagyan ng semento. So ang ganda. Wow. Ayan si Kuya. So ito yung likod Ganito yung itsura niya. Kaya yung lugar, maliwalas. So yun, malamig yung pakiramdam ko sa kwarto. Okay, so yun, nakita na rin natin yung unit pagka ginagawa pa lang, yung mga material katulad niya, no? Ganda, galing. Ganda ng nila. Tapos ito yung hagdan, papasok sa papunta ng second floor. Ayan. Sa second floor at saka third floor. Dito tayo siguro sa kabila kasi gawa na doon. Hello, ganda umaga. Dito tayo sa kabila. So bali sa ngayon, 3 building na yung nagagawa. So ito, bakal din ito. Solido ng pagkakaano. Tapos ito na yung parang hallway papunta dun sa mga unit. So nasa 1 meter or 1.23 meters yung lapad papunta na sa mga unit. So ganyan siya, yun Naka-tiles din. Halos lahat tiles na. Galing. So ayun pa yung sa kabilang side Napakaganda. So ayan kikita nyo talagang mga pulido talaga yung pagkakaayos. Panik naman tayo sa third floor para magka-idea din tayo kung anong view dun.
So ito yung view sa third floor. Sabi, ang ganda. Saka ang lapad, tingnan nyo yung highway na yan, oh. Kung gaano kalapad yan, oh. Kasi yung area na yun, yung parking area. Kaya napakalapad talaga, oh. Ganda. Tapos nakikita nyo yung mga bakal na ginamit. Kung gaano katataba. Grabe. Tapos, yung anuhan din ng yero. Nakikita nyo yung pinagpapakuan ba yan, oh. Kung gaano kalapad. So parang 4 inches o 6 inches yung lapad. Ang pinagpapakuan, nakikita nyo naman, oh. Tapos yung mga pinaglalagyan, ayun, ganun kakakapal at kalalaki. Wow! Ganda. Ang klase. So, baba na tayo. Okay, so ayan, oh. At dito may napansin din ako. Kita nyo to, oh. Meron siyang bakanting espasyo dito. Parang yung hangin, no? Labas-pasok. So parang yung hangin doon papunta dito. At the same time, meron tong pathwalk in between, eh. Punta natin para magkaroon kayo ng idea. Para papunta dito sa highway. Saan ba yung pathwalk? So sa ngayon ay yun. Itong isang building halos patapos na, halos finished product na. So yung dalawa din halos malapit na, kunti na lang. Ayos na. So maingay lang kasi yung mga empleyado tuloy-tuloy yung paggawa. So shout out sa mga empleyado. So ayan, oh. Diba? Ikot. Lahat. Kita nyo yung mga bakal kung gaano kalalaki na yan, oh. At the same time nga pala, napakalapit dito sa highway. Parang 2 minutes lang sa main road. Nandito ka na sa pabahay na to. Walking distance lang yun. Diba? Ay, kasama ko sa video ko. Kaway-kaway. Delio TV, Delio TV. Ito. Ngayon, sticker lang muna. May pera na sa... Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Salamat sa inyo, thank you. Sige. So, din yung iba pang ano. So, yan, dito tayo sa kabila. Tingnan natin. So, ayan yung drainage nila, oh. Lampas tao yung lalim ng drainage na to. Kaya masasabi kong hindi tayo maproblema kapag sa ano ng mga tubig. Ito yung isa pa, oh. Yung skeletal pa lang. So, makikita nyo na kung gaano kalalaki yung mga bakal na ginamit nila. Diba? Ayan, oh. Diyos me. Ang lalaki, ang kakapal. At yung pundasyon nito pagkalalim-lalim. Parang 2 meters man din yung pinakaano niya. Ito sa pagka hindi pa siya nagagawa ng ganito. Sobra. Wala akong masabi. So, taas kamay. Dahil makikita natin dito na talagang hindi tinipid ng developer ng pabahay na to ng South Sabana. Dito sa Naik, Cavite, yung mga materialis na ginamit nila sa paggawa ho nitong pabahay na to. Ayan, nakikita nyo. Ito na rin kasi yung uso na design o material na ginagamit sa mga building ngayon. Marami akong nakikita mga building na mga ganito na yung pinakapundasyon nila. Tapos nilalakipan nila ng mga konkreto na parang katulad noon. Diba? So yan yung lugar. At yun yung entrance. Ang dami pang gagawin dito. Kaya masasabi kong napakaswerte ng mga marerelocate o magiging beneficiary sa babahay na to. Dahil sa materialis, napaka-trusted na. Kung nakikita nyo yung mga ginamit nila, yung pinagpapakuha ng bubong, tapos yung kung nasa ground floor ka, second floor ka,
nilinis nila ng maayos yung mga kwarto, yung mga room. Ayan, so ito yung ating tour dito sa South Sabana, Naay, Cavite. Under NHA, sorry, hindi pala NHA, DSUD, no? Itong pabahay to ng gobyerno. So, ayun, nagpapasalamat tayo unang-una kay Sir Senya, yung developer nung pabahay na to ng gobyerno, kasi pinahintulutan niya po tayo na makita na malapitan po natin. So, nakaka-proud din po sa kanila at nakakatuwa dahil, yun nga, pinahintulutan niya tayong makapasok, makakapag-video dito sa loob ng ginagawang pabahay dito sa may Naay, Cavite, South Sabana, na, di ba, parang wala silang tinatago. Pinakikita nila yung mga materyales, kung paano nila ginagawa, yung pagkakagawa dito sa mga pabahay na to, na hindi masasabi nating tinipidho nila yung mga pagkakagawa ng pabahay na to. Kasi nakita na natin aktual kung gaano kalalaki yung mga bakal na mga ginamit nila. At nakikita nyo naman yun, no? Sa kabila na yun. So maraming pong salamat sa inyo, sir. Dahil napaka-transparent to ninyo. Sana lahat ng mga developer o yung mga kontraktor ng mga ahensya ng gobyerno ay katulad po ni Sir Senya. Dahil pinahintulutan niya tayo. Ako masasabi ko personally na napaka-transparent niya, na pahintulutan niya tayo na makita aktual. Kasi yung iba, parang bawal eh. Pinagbabawalan nila tayo na makita aktual kung ano yung development nangyayari. At siyempre, ginagawa rin natin itong makita natin yung mga site, no? Yung mga pabahay ng gobyerno, para lang magkaroon ng idea yung mga possible beneficiary kung gaano kaganda yung mga pabahay na ginagawa na ho sa ganun. At siyempre, unang-una yun, inulit ko, maraming salamat po sa inyo, Sir Senya, at siyempre kay Ma'am Rose, at kay Engineer sa pag-assist sa ating kay Engineer Brian, at siyempre kay Konsehal Roy na nagbigay daan para makausap natin si Sir Senya, yung developer po talaga nitong pabahay na to, na makausap po natin siya, na sa ganun makakuha tayo ng malapitang video. Maitur ko po kayo sa ginagawang pabahay po dito sa Naay, Cavite, especially dito sa may South Sabana. So tingin ko naman hindi na kayo magdidili-dali kung sino man yung beneficiary ng pabahay na to, kasi masasabi ko, kung sa isang pamilya merong 4 na person, napakalaki ho ng pabahay na to, ng mga room. 'Di ba? Imagine niyo, may 2 kwarto, may small sala. Kung i-compare natin sa mga condominium ng mga studio type, hindi naman po hamak na malaki. Yung tawag dito, yung kalsada pa lang, kita nyo naman yung kalsada. Kung gaano kalapad doon yan, kung gaano po kaaliwalas. Tapos meron pa ho kayong parking area doon. Kaya yung entrance pa pala din, no? Kung Forbes din lang naman ang pag-uusapan, talagang lumilevel po talaga. Kasi ako nung nakikita ko yung lugar na to, yung main entrance, hindi ko mapagkakamalan o hindi ko inisip na ito na pala yung pabahay ng gobyerno na under DSUD. At doon sa kabila na yun, no, nandoon yung private na na housing. So medyo may kalayuan ito, napakalapit na po nito doon sa main road. Kaya isang sakay nyo from PTEX papunta rito, walking distance 1 to 2 minutes, nandito na ako kayo sa pabahay na to. At syempre napakaaliwalas po niyan. Ganyan no kalapad itong pabahay na to. Ayan palang kalsada na yan. Okay? So sana nabigyan ko po kayo ng idea, at maraming salamat po kay unang-una kay Sir Senya, so kay Konsehal Roy, kasi sa po yung naging daan para makausap po natin si Sir Senya, and then siyempre inulit ko kay Engineer Brian dahil inassist na ho tayo, nakakahiya ho dahil talagang nag-ano pa sila ng time na ma-entertain ho tayo, mapagbigyan ho tayo na makaikot ho dito sa loob. At siyempre maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, at saka siyempre sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa lahat ng mga empleyado, no? Hello po. Sa lahat ng mga empleyado na gumagawa sa kanila, shout out po. Dahil po sa kanila, magagawa ko itong pabahay na to. Di ba? Ayan o sila. Yung mga masisipag na mga empleyado. Thank you po sa inyo. Salamat.